Si John F. Kennedy ay sikat na ika-35 presidente ng Amerika. So sa kaparehong panahon, noong September 1961, yung kanyang project na Peace Corps na binubuo ito ng mga ordinary mga tao, mga teachers, engineers, agricultural scientists, etc. At sila ay pinadala sa iba't ibang bansa, marahil kasama sa ating bayan sa Pilipinas, sa Asia. At inaproba ng budget niyan na $40 million noong 1961. Ang purpose nito ay itong Peace Corps ay para tumulong sa mga buhay ng mga tao. Panlaban dito sa komunista din, pero yung goal nila ay ma-improve ang buhay ng mga tao na hindi lubos na kaunawa ng mga sitwasyon sa politika. Pero yung magandang sinabi ni J.F. Kennedy sa kanyang inaugural speech ay ito para sa mga kapwa niya Amerikano na kanyang challenge sa kanilang paglilingkod at pagsasakripisyo. And so sinabi niya, "My fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." And then he addressed his international audience, "My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man." So medyo catchy siya at maganda na i-apply sa iglesia, sa atin dito, sa Cubao Reformed Baptist Church. At maaari nating sabihin na ganito, we ask all members of Cubao Reformed Baptist Church to commit yourselves to service and sacrifice for Christ and for His gospel for the salvation of many lost souls. And so, my fellow disciple of Jesus Christ, ask not what your church can do for you. Ask what you can do for your church. Alam niyo naman, sa pagpunta niyo dito, ang layunin ng church na ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo mag-deviate dyan, so maaari ka magsabi, pero sa biyaya ng Panginoon, nakasentro ang pulpito na ito 45 years ago by the grace of God. So, meron kang bahagi kung kay membro dito. And we want to address fellow Christians of the world. Ask not what the church will do for you, but what together as disciples of Jesus Christ can do for the salvation and freedom of man and sin, the wrath of God to come and hell. So itong mga katotohanan, mga kapatid, ay dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin sa darating na kapautan, sa tiyak na walang hanggang apoy magpakailan paman. Diyan tayo iniligtas, mga kapatid. At lahat ng ito'y biyaya lamang. Wala tayong anuman. Tayo'y mga patay, pasaway, at anak ng kapautan. Walang Diyos, walang pag-asa. Huwag nating kaligtaan, mga kapatid, ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya walang puwang dito ang pagmamalaki sa Kanyang harapan. Bagkos tayo ay magtanong, kung ikay naligtas sa biyaya, anong pwede kong may contribute para sa kaharian ng Panginoong Jesucristo, para sa kaligtasan ng mga nasa labas ng kaharian ng Diyos. Mahirap gawin ito kung walang pagkakaisa. Mahirap gawin ito kung watak-watak at may mga paghati-hati, may mga dibisyon sa looban ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ang apektado dito, yung panawagan natin na nagligtas sa atin ng ibanghelyo ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya yung talata na ating binasa dito sa Philippians chapter 4, 1-9, gusto kong i-summarize ito sa atin, mga kapatid. At talagang dito ay merong mga pakiusap, merong utos, nakikiusap, merong panawagan, magpakatibay kayo sa Panginoon,
Magkaisa kayo sa pag-iisip ng Panginoon. Tulungan ninyo ang mga kapatid na hindi nagkakaunawaan. Tayo'y mga kamanggagawa ng Ebanghelyo. May mga utos dito na salita ng kataas-taasang Diyos. Magalak kayo. Magalak kayo sa Panginoon na nahabag sa iyo at sa akin upang tayo'y matubos sa darating na kapuutan at lahat ng biyaya ng Ebanghelyo ay sa atin na ngayon. At yan ang inaalok sa inyo mga bata at mga kabataan na nasa labas pa ng kaharian. May utos dito na huwag kayong mabalisa, do not be anxious, kundi kayo'y manalangin ng may pagpapasalamat sa Diyos. At may pangako dito mga kapatid, kapayapaan ng Diyos na hindi nyo kayang sukatin. Hindi natin kayang sukatin. Hindi lamang ang kapayapaan ng Diyos, kundi ang Diyos ng kapayapaan. Imagine mga kapatid, kay Kristo, wala tayong ni anumang may pagmamalaki. Kanyat ito ang pribilehiyo dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus na kahit kay Pablo nakabilanggo dahil sa Ebanghelyo, siya'y naggagalak sa Panginoon. Ikaw at ako, mga kapatid kay Kristo, ay kinakausap niya ngayon, magalak sa Panginoon palagi. Pero may responsibilidad, gawin mo ito, isipin mo ito, bago mo makamit itong regalo ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga alagad. So si Pablo dito ay nagpapaalala sa mga kapatid sa Pilipos, sila ang unang iglesia doon sa Europa, at mahal niyang iglesyang ito. Parang siyang yung putong o crown dahil sila talaga ay nakinabang sa pangangaral ni Apostol Pablo na ginamit ng Panginoon na bago ang kanilang buhay. At sila'y naging citizens ng langit. May mga problema sa loob, may mga false teachers, may problema sa labas. Kaya mahalaga ang pagkakaisa. Alang-alang sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Kasi Pablo ay magandang halimbawa, Pilipos 1:21. For me, to live is Christ, and to die is gain. Iyan mga kapatid, nawa ang manalaytay sa ating mga puso't isipan. Hindi sana tayo mahadlangan ng mga nangyayari sa atin na pinahintulot ng ating soberanong Diyos. Itong mensahe sa atin sa passage sa salita ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos, dahil lang sa Ebanghelyo, ay laging sa iyo kung palagi kang magagalak sa Panginoong Hesus Kristo. Gusto mo ba ng kapayapaan? May kapayapaan ka ba ngayon? Maging tapat ka sa sarili mo. Hindi ka makakatanggi at makakatago sa Diyos. Alam niya kung hindi ka payapa. Alam niya kung kagaya ka ng alo na talagang walang kapayapaan. Alam niya kung hindi ka nakakatulog. Maliban na ikay may karamdaman. Alam niya na ikaw ay maligalig, anxious. Alam niya na ikaw ay natutukso na huwag gawin ang panawagan sa iyo. Alam niya kung nababawasan ka sa iyong pagtitiwala sa kasapatan ng kanyang biyaya at ng Ebanghelyo. Alam niya kung sino ka. Alam niya tayo mga kapatid. At kaya siya ay nag-aanyaya sa atin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi ito kapayapaan ng sanlibutan. May maayos kayong buhay dahil sa Ebanghelyo, sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. Kaya mayroon ding tungkulin mga kapatid. Hindi ito automatic. Hindi ito dahil mas marami kang kaalaman sa kanyang mga pahayag sa Biblia, ay automatic may kapayapaan ka na. No, no, no. Hindi ito automatic na busy ka sa mga gawain na ibinigay ng Panginoon sa church na ito. Praise the Lord. No. Nakita natin sa teksto dito ang iyong responsibilidad sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kung tayo magiging masunuring mga alagad ng Diyos. May pangako dito ng tunay na kapayapaan sa ating kabanal-banalang Diyos. At ang Diyos mismo ng kapayapaan, ang Diyos Espiritu Santo, ang siyang tatak na ikaw ay genuine, na born again, tunay na anak ng Diyos, tunay na benepisyaryo
ng lahat ng spiritual blessing. At ang sinasabi ng Panginoon sa John 10, walang sinuman ang makakaagaw nito sa kanyang kamay at sa kamay ng ating mabuting Ama. Dalawang punto ang gusto kong sabihin. Meron tayong responsibilidad. Ito'y pangako niya. At ang pangako ng Diyos kay Jesus ay yes and amen. May responsibilidad sa tulong ng banal na Espiritu. Number 1, pagpapakatibay at pagkakaisa. Yan ang ating tungkulin upang makamit natin ito, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Hindi niya ito pagkakait, pero siya din ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Remember Philippians 1:6, He who began, sinimulan niya ang gawain ng kaligtasan, ang gawain ng papabanal, ang inumpisa niya, tatapusin niya. Hindi yan kagaya natin na magaling mag-umpisa. Maraming hindi natapos. Ito mga kapatid, ang pangalawa, na tungkulin mo ito. Pribilehiyo ito. Means of grace. Pananalangin. Panalangin at pag-iisip na maganda. Hindi lang tayo lumalapit sa panalangin, kundi meron tayong tungkulin ng isip na ito ay dapat sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, may pagbabago. Kagaya ng sermon natin nung last week, let this mind be in you. Philippians 2:5. Anong klaseng mind? Mababa, masunurin hanggang sa wakas. Hindi weather lang. Ang Panginoon ang ating modelo. Kahit mataas na Diyos, nagpakababa at naging masunurin. Kahit anong hirap at dusa, kahit may challenge, sinunod niya, mga kapatid. So ito ang una, kailangan natin upang makamit itong pangako ng Diyos. Sinong ayaw ng kapayapaan? Gusto mo naman lang laging magulo? Natural naman talaga ito sa mundo na ating kinalalagyan. Simula pa noon hanggang katapusan. At tayo'y pinanganak sa kaguluhan. Pero may antidote dito. May ginawa ang Diyos. Yan ang ebanghelyo ng Diyos. Tingnan natin ang ating tungkulin upang makamit ang kapayapaan ng Diyos. Kung tayo'y laging nagagalak sa Kanya, paano mo masasabi nagagalak ka sa Kanya? Ang sinabi sa verse 1 dito, ang kaibahan ng mga mananampalataya sa chapter 3 sa katapusan, may mga enemies of the cross. May mga ang paraan nila sa ebanghelyo ay sarili nilang gawa. Mga antinomian, laban sa kautusan ng Diyos. Ito dapat ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Hindi paraan ng kaligtasan. Sa biyaya tayo naligtas. And so therefore, sinabi niya sa verse 1 ng chapter 4, be strong in the Lord. Magpakatatag kayo sa Panginoon. Yan ang sinabi ng banal na salita ng Diyos. At yan, salamat, buhay ka pa. At talaga, biyaya na marinig mo ang salita niya. Pilipos 4:1, magpakatibay kayo. Kayo na kinahabagan at kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya ito karapatan. At mga kaibigan, mga bata, gusto talaga ng Panginoon kayo maging kabilang sa Kanyang mahal na iglesia. Yun lang ang dadali niya sa bagong langit at bagong lupa na wala ng pagluha. Ngayon, ito ang ating tungkulin. Kung nais natin ang tunay na kapayapaan, magalak tayo sa Panginoon. Ang sinabi niya, magpakatibay kayo sa Panginoon. Niya sinabing magpakatibay kayo sa pastor ninyo, sa diakono ninyo, sa kaibigan ninyo, o sino mang malapit sa puso ninyo. It is a blessing. Pero pagdating sa mga hate, sa mga kalaban nating jablong si Satanas, sa natitirang kasalanan sa ating puso, babagsak ka, babagsak ako. Narinig natin ang binalita kanina, dakilang tao ng Diyos sa ating kapanahunan, bumagsak. Kung ikinabit mo ang iyong pag-asa sa Kanya, ang kaligayahan mo sa Kanya, babagsak ka, babagsak ako. Kaya sabi dito ng salita ng Diyos na hindi mababago, mga kapatid, mga kaibigan,
Mga bata't matanda, magalak kayo sa Panginoon. Be strong in the Lord. Dahil sa kanyang kadakilaan na ginawa sa Ebanghelyo. Sino nagsasalita dito? Isang tao na naghirap kagaya ng Panginoong Hesukristo at siya'y nakabilanggo ngayon. Kung ikaw siguro na andun, baka lupay-pay ka na, tayo. Pero siya pang nagsasalita dito, magalak kayo sa Panginoon dahil kahit siya ay nakabilanggo, hindi nahadlangan ng Ebanghelyo at naligtas nga yung ibang tao doon sa bilangguan. Kaya may dahilan upang tayo magpakatibay sa Panginoon na hindi nagbabago. Siya nagmamahal sa atin at siya nagsabi, hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos sa atin, sa pananampalatayang binigay niya sa atin, na regalo sa pagsisising binigay niya sa atin, sa lahat ng espiritual na pagpapala. O mga kapatid kay Kristo, magpakatatag tayo sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Be strong in the Lord. Yun ang series natin noong nakaraan sa Ephesians 6 verse 10 and also sa Joshua 1:9. And then mayroong utos sa atin dito, be of the same mind in the Lord. So may problema dito. Mayroon ditong dalawang babae na mayroong hindi pagkakasundo. Hindi sinabi ko anong issue dito. Issue ba ito ng mga leader? Issue ba ito ng mga doktrina? Whatever issue dito, hindi binanggit eksakto ni Pablo talaga bilang pastor sa mga kapatid na kanyang kasiyahan ng iglesia ng ito. May malapit silang relasyon. Subalit, may kalungkutan sa kanya dito. Bakit? Kasi mayroong hindi pagkakasundo, may division. At itong hindi pagkakasundo ni Judea and Syntyche, talagang pinangalan, ano? Si Judea and Syntyche, baka sila yung mga original na membro dito ng Pilipos. So maaaring sila yung mga influential. And take note, anong apektado dito? Yung Ebanghelyo, yung testimonya ng iglesia, testimony natin dito sa Cubao Reformed Baptist Church, dito sa Cubao, sa mga pamilya natin, sa trabaho. Ganyan ba kayo? Ganyan bang Ebanghelyong gusto niyong ibahagi? Gusto niyong sumama ako sa inyo? Sa tingin ninyo may sasama sa mga taong nagkakagulo? Kaya ito, ang hinaharap niyang problema ng may biyaya, na may pakiusap. Merong biyaya, may pakiusap kay Judea and Syntyche na sila talaga ay magresolba ng kanilang hindi pagkakaunawaan. At ang prinsipyo na ito ay hindi magbabago. May prinsipyo dito na tinuturo sa atin pagdating sa mga hindi natin pagkakaunawaan at napakarami niyan. Hindi mo kayang bilangin ang hindi natin pagkakaintindihan. Pero meron tayong pagkaagrihan. Sinabi niya dito, kayo ay magkaisa saan? Magkaisa kayo sa Panginoon, sa pag-iisip sa Panginoon. Verse 2, magkaisa kayo sa pag-iisip. So again dito, yung mahalaga yung pag-iisip. Di ba nakalagay sa Biblia kung paano ka mag-isip? Ikaw yan. Sa Romans 12, dahil sa habag ng Panginoon, magbago kayo ng inyong pag-iisip. Mga anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Dapat nasa hell na tayo ngayon. Nahabag siya sa atin. At tayo patuloy niyang binabago, nililinis at dadalhin sa lugar na bagong langit at bagong lupa. Samantalang tayo narito, alang-alang sa Ebanghelyo, alang-alang sa Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay, na nagpakababa at naging masunurin. Hindi inisip ang kanyang sarili, inisip niya tayo, inisip niya ang mga makasalanan. At siya'y nagtiis at nagtiyaga hanggang sa wakas. Kaya ang ating pagkakaisa, mga kapatid, ay sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang ginawa
sa atin na hindi karapat-dapat, na nahabag siya sa atin. Hindi na tayo tinaboy. Patuloy niya tayong nililinis, patuloy niya tayong binabago. At siya'y nangako, hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. At talagang tayo'y sasama sa Kanya magpakailanman. So gustong iparating kay Euodia and Syntyche, it's not about you. It's not your interest. It's not your opinion is the most important. Kundi yung opinion ng Panginoon sa inyo. Ang opinion ng Panginoon sa Ebanghelyo. Para sa ikatitibay ng mga bawat mananampalataya naglalakbay na dumadaan ng iba't ibang pagsubok at kahirapan sa buhay. Isipin niyo mga tao na sila'y lumalakad patungo sa apoy na walang hanggang. At kung hindi tayo magkakasundo, kagaya ni Euodia and Syntyche, imagine mo, ang mga taong ito'y mapapahamak. Paano kung ikaw, ganyan ang naranasan mo sa mga taong nag-abot sa iyo ng Ebanghelyo, at least sa akin sa Saudi Arabia. Mga tao nagkaisa sa Ebanghelyo na ipahayag kahit bawal, kahit maraming paghihirap. Hindi inisip ang kanilang mga sarili. O mga kapatid, kay Kristo, sana'y isipin mo ang iyong opinion at ang iyong interes, hindi yan ang pinaka-importante sa lahat, kundi ang interes ng Panginoong Hesus para sa ating ikatatibay, para sa ating ikatatatag, para sa Kanyang kaharian, para sa kaligtasan ng marami. O mga kapatid, kay Kristo. And then, meron ditong panawagan siya na verse 3, tulungan ninyo. Tulungan ninyo. Yung issue na ito, hindi lang kanilang dalawa. Tandaan natin ito mga kapatid, ang issue ng hindi ng pagkakasundo at pagkatapos ito ay hindi na mapagilan na naapektuhan ng iglesia. Hindi ito issue nyo lang. Ito issue ng buong church, buong pamilya. Anong sinabi? Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Issue dito mga kapatid. Kaya nga, ang sabi niya dito sa minamahal niyang iglesia, binalangalan niya si Clemente, pero ito'y patungkol din sa buong iglesia sa Pilipos, na inyong tulungan ang babaeng ito sapagkat sila'y nagpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Mga manggagawa ng Ebanghelyo. At ngayon may tampuhan, hindi pagkakaunawaan, maaaring tumigil, maaaring lumayo, maaaring nagtampo. Kayo nang bahala dyan, kaya nyo na yan. Sabi niya mga kapatid, tulungan ninyo. And that means mayroon ditong lesson. Sa bawat isa, may tungkulin tayo mga kapatid. Hindi ito pakikialam. Ito'y buhay ng pamilya, buhay ng iglesia, buhay ng Ebanghelyo. At kung tayo tutulong para magkaroon ng pagkakasundo, hindi yung pagkakawatak-watak ng higit pa. Ang ating goal ay magkaroon ng pagkakasundo kay Kristo, in the Lord, in the gospel of Jesus Christ. At ang modelo natin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kung ikaw yun, ikaw si Euodia and Syntyche, hindi mo sabihin, wala kayong pakialam sa akin. Hindi pwede. Kung apektado ang buhay natin bilang pamilya ng Diyos, magtulungan tayo, tulungan na mag-reconcile sa biyaya ng Panginoon. And then, meron dito na panawagan talaga na magkaroon ng maayos na pagkakasundo sapagkat ang apektado dito ang reputasyon ng iglesia, ang reputasyon ng pangalang ng Panginoong Jesucristo at ang pagsulong ng Ebanghelyo ng Panginoon. At meron ditong malaking encouragement bakit dapat natin gawin ito. Sinabi dito, ang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Ang kanilang pangalan, ang pangalan ng bawat mananampalataya, nakaregister sa aklat ng buhay. So bawat mananampalataya, bawat tunay na mananampalataya sa biyaya ng Diyos, ang ating pangalan ay nasa aklat ng buhay. Hindi pwedeng burahin ng sino man.
So yan ang encouragement sa ating mga kapatid kay Kristo. Magkasundo tayo sa Panginoon, sa Ebanghelyo, sa kaharian niya. At tayo ay magalak na ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay. So meron ako nabasa dito na challenge para sa atin bilang aplikasyon. Nakikita mo ba ang iyong sarili na banta sa pagkakaisa ng church? So, bawat isa dito, hindi lang mga leaders, bawat isa ay maaaring maging banta sa unity ng iglesia, sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo'y lumilihis sa panawagan sa atin at sa benepisyo ng Ebanghelyo sa atin, ikaw ba ay tumutulong? Hindi tumutulong para mahigit pang magkawatak-watak. Tumutulong ka ba para magkaisa? And then, ikaw ba ay may tunay na puso na handang tumulong, na may kababaang loob, alang-alang sa Panginoon. Itong tungkulin natin. Kung nais natin ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, kay Kristo, magalak tayo sa Panginoon. Paano tayo nagagalak? Sumusunod tayo sa Kanya. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y nagpapakatibay sa Kanya at sa Kanyang salita. At tayo may pagkakaisa sa Panginoon, sa Ebanghelyo. Dahil tayo pinag-isa niya na, ang lahat ng pangalan natin ay nasa aklat ng buhay. Mga bata at mga matanda, kung kayo'y hiwalay kay Kristo, wala ang pangalan niyo doon. Nais namin dito na ang pangalan niyo ma-register. At libre ito, libre. Lumapit lang kayo sa Panginoong Jesus na namatay sa krus. Inisip niya ang kapakanan ng mga makasalanan na mamamatay at ihihiwalay niya sa kanya magpakailanman. Ngayon, buhay ka pa. Nais niya talaga na ikay makasama sa pamilya ng Diyos. Huwag ka ma-discourage kung meron pang mga kaguluhan nakikita ng iyong mga mata. Babaguhin sila ng Panginoon. Hindi sila tatantanan 24 oras. Hanggat di tayo maging banal sa kanyang harapan. Filipos 1:6, siya na nagsimula ng magandang gawain ng pagtutubos, ng pagbabanal, ng pagluluwalhati, tatapusin niya ang gawain niya. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya si Pablo kahit nakabilanggo, para sa akin, for me, ang mabuhay, kahit may kaguluhan, kahit may kahirapan, for me, to live is Christ. And to die, hindi lugi. Mas mabuti. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Tapos na ang lahat ng challenges dito. At sasama ako sa mahal na Panginoon na nagmahal sa akin. Forever. And ever. And ever. O mga bata, nais niyo ba sa lugar na yon? Gusto niyo ba yung lugar na walang ng pag-iyak? Wala ng gulo? Walang satanas? Walang virus? Inaalok niya ngayon ito sa iyo. Pangalawa, may tungkulin tayo kung gusto natin ng kapayapaan. Ito automatic. Kailangan mong gawin ito. Kailangan kong gawin ito. Gawin natin itong sama-sama. Na tayo hindi lang magpakatibay sa Panginoon at magkaisa sa Panginoon at sa Ebanghelyo at sa pribilehiyo. Kundi tayo'y lumapit ng kababaang loob, panalangin ito. Yan ang opposite ng kayabangan na hindi lumalapit. Kaya ko to. Diskarte ko to. Mahaba ng karanasan ko. Hindi mga kapatid, ang panalangin ay pag-amin, Lord, I'm nothing. John 15:5. I'm nothing. And then, kailangan, Panginoon, ayusin ang aking pag-iisip. Magandang pag-iisip dahil sa iyong ginawa. So dito sa aklat ni Sinclair Ferguson, may 3 bahagi siyang ginawa dito. Number 1, mahalaga ang relasyon sa Panginoong Hesus Kristo. Mahalaga na ating maintindihan sa bawat araw, bawat hininga natin, bawat sirkumstansya, bawat sitwasyon na ikanyang inilalatag sa ating harapan. Hindi lang kaligtasan, kundi kanyang sariling pamaraan upang tayo'y i-purify, upang tayo'y patibayin.
Meron tayong dapat kagalakan sa Panginoon. Ang linaw naman ng verse 4, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inulit niya pa ito. Inulit niya pa. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Sa ating Diyos na buhay, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, siyang may control ng lahat. Siyang nakakaalam kung ilan na ang buhok ng laglag sa iyong ulo. Ibig sabihin, every single minutest detail, big or small, ay nasa kanyang control. Lalo na sa kanyang iglesyang minamahal. Mayroong napakaraming dahilan para maggalak tayo sa Panginoon. Ang problema, marami mga tao, kahit na Kristiyano, hindi sa Panginoon nagagalak. Kung ikaw ay maging tapat, saan ka nagagalak sa buhay mo? You name it. Palagay ko, sigurado, mga bagay sa mundo. Mga bagay galing sa Diyos, sa Panginoon na lihitin mo naman, subalit, mas masaya sa mga bagay galing sa Diyos, hindi sa nagkaloob. Hindi lang pangkatawan, kundi pang kaluluwa. Hindi lang pang temporary, kundi pang eternal. Sa makatuwid, kagaya dito sa aklat ng Pilipos, kahit may kaguluhan, kahit mayroong pressure sa labas at sa loob, kahit nakabilanggo, magalak sa Panginoon. Sinabi ni George Mueller, the first great and primary business every day was to have my soul happy in the Lord. O better, joy in the Lord. Kagalakan sa Panginoon. Sapagkat hindi yan automatic sa atin, mga kapatid. So may dahilan ng mga Pilipos para sabihan sila at ganun din tayo sapagkat maraming pagsubok, loob at labas. Ang tanging solusyon sa lahat ng mga kaguluhan ay ang kagalakan sa Panginoon, na siya ang may control. Parang unan, yung Romans 8:28, all things work together for good. Sa lahat na nagmamahal sa Kanya, mahal niyo ba ang Panginoong Hesus? Mahal niyo ba talaga siya? Minsan tinatanong ko sa aming mga interview, gaano mo kamahal ang Panginoon sa 1 to 100? May mga sabi, 99. Sa tingin ko, nagsisinungaling yan. Alam natin na may kakulangan tayo sa puso natin. Pero kailangan dito ng kababaan at kailangan manalangin para tayo lumago sa kagalakan sa ating Panginoon. Dahil may kaaway at may natitirang kasalanan sa atin. Hindi ito mga katuwaan lang, happiness sa buhay na nakadepende sa mga sirkumstansya, sa mga kaibigan, sa mga tinatamasang pera, sa tinatamasang kalusugan. Paano kung lahat ng yan? Paano kung nawala ang pera? Paano nawala ang kalusugan? Paano kung nawala ang kaibigan? Yung kasakasamo sa ministry, naglilingkod kayo sa Panginoon naman. Ngayon, ikaw ay nag-iisa. Anong gagawin mo? Malinaw ang salita. Si Pablo, nag-iisa sa bilangguan. Madilim, walang Jollibee. Walang McDo doon. At nakakadena pa siya doon. Pero may kagalakan sa Panginoon. At nagpapalakas sa mga kapatid. Maggalak kayo lagi. Maggalak kayo lagi sa Panginoon. Hindi yung be happy na nakadepende sa circumstansya. Hindi ito nakadepende sa circumstansya. Ito'y nakadepende sa sovereignty of God, sa faithfulness ng ating Diyos. At yan ang tinuro mula sa Genesis hanggang Revelation ng ating Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman kahit magpabago-bago ang tao, ang kaibigan mo, ang kasama mo, ang trabaho mo, ang kalusugan mo. Ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi nagbabago. Purihin natin ang Diyos. Kaya dapat tayong magalak palagi sa Kanya. Maaring kilala niyo si Blaise Pascal na nabasa ko. Siya daw ay isang mathematician genius, physicist, Christian thinker, inventor,
and literally stylist, one of the great minds of human history, and had an experience that changed the course of his life. At sinulat niya ito sa kanyang aklat. At iyong ilan ay babasahin ko. Sinabi niya doon, "The God shall be my God, thy God shall be my God. Forgetfulness of the world and of everything except God is to be found only by the way taught in the gospel. Joy, 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 tears of joy. This is eternal life, that they might know thee, the only true God, the one whom thou hast sent, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. I have separated myself from him. I have fled from him, denied him, crucified him. Let me never be separated from him. We keep hold of him only by the ways taught in the gospel. Renunciation, total and sweet, total submission to Jesus Christ and to my director. Eternal joy for a day's exercise on earth." Wow! Genius, mathematician, and yet nakita niya ang kadakilaan ng Panginoong Hesus Kristo. Nakita mo ba, kapatid? Nakita mo ba ang sweetness, ang majesty, ang kadakilaan ng ating Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagtagumpay at buhay magpakailanman? How sweet the sound of Jesus' name in the believer's ears. Kailan tayo dapat magalak? Kailan? Weather lang? Nandyan ang iyong mga kaibigan? Anong sabi ng Biblia? Magalak kayo always. Always. Sabi yaya ng Panginoon. At ito ang kailangan mo, kapatid. Yan ang kailangan natin. Ang tunay na kagalakan ay binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinabayaan. At meron din pagtuturo dito sa relasyon sa iba, yung ating pagiging mahinahon, forbearing spirit, gentleness. Alam natin, bumabagsak tayo dito kapag merong hindi pagkakaintindihan, merong hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng paligsahan sa ating mga opinyon. Pero ito ang salita ng Diyos sa atin, malaman nawa ang lahat ang tao ng inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Sa mga kapatid, ang Panginoon ay tunay na babalik. Hindi natin alam, gusto ba nating abutan tayo na nagtatalo-talo? Nagpapaligsahan kung sino bang tama. Walang binanggit dito si Pablo kung sinong tama, sinong mali, kay Euodia and Syntyche. Ang sinabi niya, agree in the Lord. In the Lord, in the gospel of Jesus Christ. At sa biyaya ng Panginoon, sikapin natin. Sikapin natin dahil hindi ito automatic sa atin. Marami sa atin, matataas ang temperatura. Marami sa atin walang pasensya. Kailangan tayo manalangin sa bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid. So ang tanong, ikaw ba ay nagpapataas ang temperatura kung meron tayong hindi pagkakaunawaan? O ika'y tumutulong na pababain ang temperatura nang sa ganon, mas lalo tayong handa na mag-uusap ng may katinuan na mayroon tayo agreement sa Panginoong Hesus Kristo at sa Kanyang Ebanghelyo, sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kaluwalhatian. At pareho ang ating tahanan sa bagong langit at bagong lupa. The Lord is near. Hindi natin alam kung kailan. Subalit ang Panginoon, ayon sa Kanyang pangako, ay babalik at sa Kanyang pagbabalik, hahati niyang lahat ng tao sa kaliwa ay mga kambing at sa kanan ng mga tupa ng Diyos. O sa Kanyang pagbabalik, mga bata, mga matanda, anong inaasahan ninyo? Inaasahan niyo ba na sasabihin ng Panginoon, welcome! Baka marinig ninyo, lumayo ka sa akin.
mga kambing, hindi ko kayo kilala. Nais niya kayo talaga ay mapabilang sa pamilya niya. Kaya tayo ay lumapit ng may kagalahan sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, at sumunod sa Kanya, kagaya ng display ng ating Panginoon. And then sa huling bahagi, sa verses 6 to 9, yung relasyon sa ating mga sarili, sinabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay na may pamamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos at ang pangako, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng iyong pag-iisip. Mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Jesucristo. Ito ang tungkulin mo kung nais mo talaga ng kapayapaan at kagalakan sa Panginoon. May utos dito, do not be anxious. Huwag mabalisa. Tanungin kita, anong nangyayari sa iyo kapag ikay sobrang anxious? Pag sobra kang balisa, anong iyong experience? Bukod sa hindi ka makatulog, walang ganang kumain, walang ganang makipag-usap, walang ganang maglingkod, ano pa ang nararamdaman mo? Galit? Paglayo sa pagsamba na utos ng Panginoon? Huwag makisama sa mga kapatid na pareho mo rin namang may diferensya. Parehong under construction, under renovation. But God will finish what He began, mga kapatid. What is anxiety? John Piper says, anxiety seems to be an intense desire for something, accompanied by a fear of consequences of not receiving it. Doon sa kanyang aklat na is there good anxiety. Ang mga Pilipos, taga-Pilipos, marami silang anxiety din. Merong internal problem, merong problema ng persecution. Meron din silang pag-aalala kay Pablo na kanilang pastor na sa bilangguan. Pero ito ang salita ng Diyos kay Pablo. Huwag kayong mabalisa. Magala kayo sa Panginoon. At ang antidote dito, kayo'y manalangin. Kayo'y magpakababa. Tingnan ninyo ang turo ng Panginoon sa Matthew 6:25-34. Tingnan ninyo mga ibon. Hindi alam kung saan kukuha ng pagkain sa bawat araw. Subalit walang bumabagsak dyan. Ang lahat ay nasa kontrol ng ating Diyos. Ng ating mahabaging Diyos. Alam niyo, sinabi ni Martin Luther na nabasa ko, ang paborito niya raw preacher, ibon. And sinabi niya, I have one preacher that I love better than any other. It is my little tame robin who preaches to me daily. I put his crumbs upon my window sill, especially at night. He hops on the sill when he wants his supply and takes as much as he desires to satisfy his need. From there, he always hops to a little tree close by, and lifts up his voice to God, and sing his carol of praise and gratitude, tucks his little head under his wing, and goes fast to sleep, to leave tomorrow to look after itself. He is the best preacher I have on earth. Nakaka-relate kayo ba? Yung kalikasan ng Diyos? Ako nakaka-relate kasi doon sa may sampayan namin doon. At habang ako'y nandun sa bintana, may bigla na lang lilipad na ibon. At naalala ko ito. Lalo na kung may pag-aalala sa buhay. Ang ibon na walang employer. Hindi alam ang kakaining bukas. Tinuturuan tayo ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, your King, and His will, and all this thing, all, ang baliktad ng tao, all this thing muna, tsaka na ang Panginoon. Hindi ka magiging payapa, hindi ka magiging maligaya. Ang sabi ng ating Panginoon, seek Him first. Seek He first. And all these things shall be added unto you. So, nawa ang mga nilikha ng Diyos, na sa tingin ng iba'y walang kabuluhan, ay maging preacher sa buhay mo at sa buhay ko. Cast all your cares on God, sabi ni Peter, for He cares for you. Naranasan ito ni Pedro sa kanyang buhay.
na ito ang antidote na tayo magpakababa sa ating soberanong Diyos na hindi nagbabago, na unlimited ang power para gawin ang kanyang kalooban sa ating buhay. At may promise dito kung tayo susunod sa Kanya. Ang kapayapaan ng Diyos sa verse 7. Ang mag-iingat sa atin, mga pag-iisip, para siyang garrison, para siyang guard. Ay itong kagaya sa Pilipos na para silang mini-Romans na may mga guard sa kanila, nagbabantay sa kanila, laban sa kaaway. Ganyan mga kapatid, tayo na mga mananampalataya. Binabantayan tayo ng kapayapaan ng ating Diyos. Romans 5, we have peace with God through our Lord and Savior, Jesus Christ. And not only that, in verse 9, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Paano? Sabi niya dito sa verse 8, kahuli-hulihan, ano man ang totoo. Ito na, yung pag-iisip na dapat natin sikapin sa biyaya ng Diyos. Ano man ang totoo? Ang totoo ang Diyos, ang ating Panginoon. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ano man yung kagalang-galang, ano man yung matuwid, hindi baluktot, malinis ang ating pag-isipan, hindi yung marumi, yung kaibig-ibig, yung acceptable, yung kapuri-puri. Ano man ang kagalingan at papurihan, isipin ninyo, that's your responsibility. Kung gusto natin ng kapayapaan, kung gusto natin na talagang tayo'y papatunayan na gagalak sa Panginoon, ito ang sabi niya sa isip mo na binago. Magkaroon kayo ng pag-iisip kagaya ng ating Panginoon sa tulong ng Diyos Espiritu Santo. Huwag niyong ibabad, huwag niyong marinate ang inyong pag-iisip sa mga negatibo na mga bagay. Ano sa tingin mo sa obserbasyon mo? Lagi mo lang iniisip ang mga kapangitan, ang kaguluhan. Anong nangyayari sa buhay mo? Anong nangyayari sa mga kasamaan mo? Anong nangyayari sa pamilya mo? Anong nangyayari sa mga kaibigan mo? Anong nangyayari sa church? Ito ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Magalak tayo sa Panginoon. Magpakatatag tayo sa Kanya. Magkaisa tayo sa Panginoon. At tayo mag-isip ng maganda sa biyaya ng Diyos. Sinabi ito, think. Think. Hindi lang think. Do it. Gawin ninyo. Sa biyaya ng Panginoon. So, gusto ko magtapos dito. Sinabi ko uli kanina, in quotation doon kay JFK, we ask all members of CRBC to commit yourself to service and sacrifice for Christ and His gospel for the salvation of many lost souls. My fellow disciple of Jesus Christ, ask not what your church can do for you. Ask what you can do for you, for your church. By the grace of God, your church will be faithful and true. By the grace of God, this pulpit, by the help of the Holy Spirit, kahit mahina kami, makikita niyong malakas ang ating Panginoon para sa inyong katatagan at kaligtasan at kaligayahan. Magpakailan pa man. Magtatapos ako dito sa, pinost ko to sa aking Facebook, kung friend ko kayo, nabasa ninyo. Dito sa The Valley of Vision, mga Puritan prayer. Sana maging prayer mo rin. Man's great end. Lord of all being, there is one thing that deserves my greatest care, that calls forth my ardent desires, that is, I may answer the great end for which I am made, to glorify Thee, who was given me being, and to do all the good I can for my fellow men. Verily, life is not worth having, if it be not improved for His noble purpose. Yet, Lord, how little is this, the thought of mankind. Most men seem to live for themselves, without much or any regard for Thy glory and for the good of others. They earnestly desire and eagerly pursue the riches, honors, pleasure of this life, as if they supposed the wealth and greatness, merriment could make their immortal souls happy. But alas, what false delusive dreams are these? And how miserable ere long will those be that sleep in them.
For all our happiness consists in loving Thee and being holy as Thou art holy. Oh, may I never fall into the tempters and vanities and sensuality and folly of the present world. It is a place of inexpressible sorrow, a vast empty nothingness. Time is a moment, a vapor, and all its enjoyment are empty bubbles, fleeting blast of wind, from which nothing satisfactory can be derived. Give me grace always to keep in covenant with Thee, and to reject as delusion a great name here or hereafter, together with all sinful pleasures of profit. Help me to know continually that there can be no true happiness, no fulfilling of Thy purpose for me, apart from a life lived in and for the Son of Thy love. Amen. Let us pray. O Diyos namin, kami po'y lumalapit sa iyo na Diyos ng kapayapaan. Diyos na maniligtas at Diyos din na hukom. Dahil sa Ebanghelyo, Panginoon, ay mayroong kaming kagalahan sa iyo na lumapit. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo ito sa puso ng bawat isa. Magpatibay ka ng iyong mga anak at magligtas ka ng marami. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.